Speaking of Vice Presidente, mga kababayan, naalala nyo ho, nung ang ating Vice Presidente, nung kumbaga hindi pa nila alam kung ano ang katutunghayan o kung ano ang kanilang papalarin doon sa impeachment. Yung wala pang nagsasabi o hindi pa nila nalalaman na 19 mga senador yung kakampi sa kanya, no? Ano sabi niya doon? Gusto ko ng bloodbath. Ganon. Naalala niyo ho yan? Gusto ko ng bloodbath. At sinigundahan naman ho ni Harry Roque yan, mga boss. Sinigundahan ho ni Harry Roque yung sinabi ng Vice Presidente, gusto ko ng bloodbath. Kaya Inday Sara Duterte ho, pagkakaintindi ko, gusto niyo ako ipa-impeach. Magkakasubukan tayo. No? Dadanak ang dugo. Hindi pwedeng walang dugo. Ang tumatak sa isip ko at unang pumasok sa isip ko, karahasan ang mangyayari kapag ka natuloy ang impeachment. At ito ay ang pagbabanta ng ating Vice Presidente. Pero yung pagkakasabi ni Roque, mga kababayan, gusto ko din ng bloodbath, no? Iba po ang nasa isip ko noon. Hindi po kagaya nung kay Inday Sara Duterte. Ang tingin ko doon kay Roque, mga bossing, gusto pasalpakan yung wet packs niya ng natubo. No, parang lechon ho, mga kababayan. Yun yung naiisip ko talaga eh. Sabi ni Ma'am Princess Paris, hindi naman niya sinamaan si Pangulong BBM magtrabaho. Mag-expect ka pa kay Sara Duterte na sasama para sa trabaho? Kung siguro ho, ang sasabihin o isisigaw sa kalsada, puro ho, o panay ho, panay po bring him home. Baka sumama pa po yan. Pero pag trabaho, mukhang malabo po. Di ba, Ma'am Josepa Oliva Lopez? Eto ho, pakinggan ho natin ang ating Vice Presidente ngayon. Dahil alam niya na po, no, na inarchive at ang sabi nga po nila Senator Tito Soto, kapag ka inarchive yan, ang ibig sabihin yan, kumbaga, pagbasura na din yan. Malabo ng mahukay. Malabo ng mahugot. Bakit ho? Sabi ni Senador Tito Soto, pag nasa archive yan, no, at binaliktad ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, magbobotohan pa din kami. Magbobotohan pa din yung mga senador. Nakita nyo naman no, mga bossing. Di ba? Yung mga bumoboto po o yung bumoboto para po iligtas si Sara Duterte, 19 huyang mga yan, mga kababayan. So sa madaling salita ho, kahit na sinabi ng Korte Suprema na babaguhin na namin, aayusin na namin, babalik na rin namin ang aming napagpasyahan. Tingin ko ho, yung 19 na yon, boboto pa din sasabihin, wag nang mabuksan o wag nang hugutin o wag nang hatakin palabas diyan sa archive yang impeachment na yan. Kasi nga ho, lamang sila Madami ho sila, mga kababayan. Ngayong nalaman na ng Vice Presidente na lamang ang kanyang payo, ang kanyang kampo, yun pong sinasabi niya before na bloodbath, tapos biglang dismiss lang pala ang gusto. Akala natin ready sumalakay, ready sumalag doon sa mga ibinabato ng prosecution. Yung pala, wala silang pandepensa. Ano po? Sasabihin, gusto ko ng bloodbath. Tapos dismiss lang po pala ang gustong mangyari, mga bossing. Hindi bloodbath yun. Di ba? Pagpapakita ng takot na makita ng mamamayang Pilipino yung mga ebidensya laban sa kanya. Ngayon, syempre, narinig niya nalaman niya na, in-archive. Matapang na ulit ang ating Vice Presidente. Hindi na po parang Baste. Si Baste, di ba, naghamon. Pagkahamon, pinalagan. Biglang hindi daw siya naghamon. Defense presented for... Vice Presidente naman, mga kababayan, gusto ko ng bloodbath. Di ba, yun yung sinabi niya? Tapos, dismiss ang trip. Dismiss ang gusto nila. Ngayon, nung nasigurado na nila na walang mangyayaring impeachment at dahil nga nandun, naka-archive na at basura na ang itinuturing yung impeachment na yon, eto, nambablap na naman ho, mga kababayan.
Kesyo gustong-gusto. Meron pang naratibo, gustong-gusto kong lumabas yung mga ebidensya laban sa akin para masagot ko. Ako naniniwala ako, Vice Presidente, no? Kung gusto mo talagang sagutin yan, sasabihin mo, ituloy natin yung impeachment. Gusto kong linisin ang aking pangalan. Hindi ko hahayaan na ganyan lang ang isipin sa akin ng mamamayang Pilipino na magnanakaw ako kasi hindi natin nasagot kung ano yung sinasabi ng prosekusyon. Nahinto lang naman itong impeachment na ito kasi pinadismiss. Diba? Kasi pinadismiss. Sabi ni Pempe Santiago, Sir Mark, ayos ang outfit mo. Sana ganyan araw-araw. Nako po. Alam nyo, mga kababayan, ba't naka-t-shirt lang ako tapos lagi naka-hat ako, naka-sombrero ako pag nagbablog tayo? Tinatamad ako mag-ayos eh. Ano po kasi kapag kayo, kunyari, bagong gising ako, magsasalpak lang ako ng sombrero nun. Oh, mukha nang maayos, di ba? Tas t-shirt lang. Pagka ganito, mamamalansya pa ako. Oh. Pag araw-araw, mamamalansya pa ako. Iilan lang naman po yung mga ganito kong polo. 1, 2, 3. O, siguro meron ako kahit 5, 6. Pag inaraw-araw natin yan, anak ng tinapa. Mamamalansya, o kung ano-ano pa gagawin kong paghahanda. Okay na yung t-shirt. Pagka nakapolo tayo, mga kababayan, pagka big 5 lang ho. No? Sabi ko, kasi pagtapos itong vlog na to, sabi ko, matutulog na ako. No? Matutulog na ako. Eto na ho ang ipantutulog ko. Kung sakali man na malate ako doon sa Big 5, at least pagbangon ko, wala nang wala nang pag-aayos. Ganyan na. Sabay upo. Oy, kanina pa ako dito. Ready na ako. Tingnan nyo, nakapolo pa ako. Eto na ho ipantutulog ko. Mamaya, mga bossing, subaybayan nyo. Pakinggan na natin yung Vice Presidente tungkol sa matapang na ho ulit, mga kababayan, kasi alam niya na hindi nalalabas o malabo nang lumabas sa archive yung impeachment. Kaya ang sinasabi niya dito, ready po kaming humarap. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution. Tingin ko nga yan ang ayaw na ayaw niyong mangyari eh. No, yung makita, malaman, mabasa, masambulat sa mamamayang Pilipino yung mga ebidensya na laban sa inyo kasi hirap kayong ipaliwanag. Kasi hirap kayo na depensahan. Kung meron, paulit-ulit man ako, kung meron kayong depensa, dapat doon pa lang sa Congress, isinambulat nyo na yan, isiniwalat nyo na yan, sinabi nyo na yung mga depensa na yan. Di ba? Ngayon, kaya lang ho nasasabi ng ating Vice Presidente ito, mga kababayan, alam niya, wala na. No? Nakangkong na ho, nakarne na ho yung impeachment, mga bossing. Kaya, nagmamatapang na ho ang Vice Presidente. Kaya gusto kong makita lahat ng ebidensya nila, sasagutin ko yung mga ipinaparatang nila, etc., etc. All the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kabalo, 2026. Aray ko. Hindi ko na ho naintindihan, mga kababayan. Nagbisaya na po. Sa 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. Sana daw, Diyos ko po, pinapadismiss nyo nga eh. Kung talagang gusto nyo na magkaroon o gusto nyo matuloy ang impeachment para malinis ang pangalan ng Vice Presidente, yan yan na yun. Diba? Kung ako ho, mga bossing, ang lalagay sa sitwasyon ni Sara Duterte, hindi ko na huhahayaan na mahinto. Sasabihin ko, tuloy natin. Please lang. Kasi ayoko nung ganito lang na tipo bang i-dismiss lang. Pero ang iniisip ng mga kapwa ko Pilipino, magnanakaw ako. Ayoko ng ganun. Gusto ko maipaliwanag sa kanila lahat na hindi ko ninakaw ang pera ng bayan. Diba? Pero ako naniniwala, mga bossing, na kapag ka ang isang public servant, ito yung mga sinasabi sa kanya, ganito yung mga sinasabi sa kanya, pero yung pag-resolve niya, iba,
at hindi niya sinasagot mismo yung mga pinaparatang sa kanya, may tinatago yan. Yun po ang pagkakaintindi ko dyan, mga bossing. Sabi ni Remy Nofiel, huwag ka nang magmalinis, lustay, dahil isa kang magna. Uy, ang sakit mo namang magsalita. So sa bagay, ganun din ang iniisip ko kay Vice Presidente. Hanggat ho kasi, mga bossing, hanggat wala tayong naririnig na pagpapaliwanag galing po sa kanila, hindi ho nila tayo pwedeng sisihin na ang nasa utak natin ay meron ba tayong magnanakaw na Vice Presidente. Nandiyan po si Gerson Obido, magbigay-pugay po tayo, mga kababayan. Oh, di ba? That will be another opportunity to answer. Eh yan, nandyan na, nakaharap na, oh. Di ba? Sabi ni Sel Ordanyes, oh, Sara Duterte, mayabang, puro yak-yak, samantalang dyan mismo humiling, siya mismo ang humiling, i-dismiss ang impeachment niya sa Korte Suprema. Ganon din, no. Sabi ni Marlene Castro, Sir Mark, galit ako kay Sara o sira ulo. Kasi yung laptop na pangako niya, di ko man lang nahawakan yun. Yun pala, nasa bodega lang. Oo, doon sa DepEd. Di ba? Yung nanunungkulan, no, si Vice Presidente doon sa DepEd, ang dami daw pong laptop na yun, natenga lang ho.